Ang sobrang pag-iisip kung minsan ay isang pangunahing sanhi ng stress at pagkabalisa. Ninanakaw nito ang iyong kapayapaan at kagalakan, at maaari rin itong humadlang sa iyo sa pamumuhay sa buhay na inilaan ng Diyos para sa iyo. Dahil sa hindi malusog na epekto ng labis na pag-iisip, nais ng Diyos na mawala ka rito. Ang hangad ng kanyang puso ay ang araw-araw mong matamasa ang kanyang paglalaan na talbog sa kanyang kapayapaan at kagalakan. Nais niyang makawala ka sa siklo ng pag-aalala. Kaya naman gagawin niya ang lahat para pigilan ka sa sobrang pag-iisip. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell. Mauunawaan mo na kung bakit kailangan ka ng Diyos na huminto sa sobrang pag-iisip. Nasa puso niya ang iyong pinakamahusay na interes, kaya pakitiyak na subaybayan mo ang video na ito hanggang sa dulo, at sabay din kaming magdarasal bago lumabas ang video. Sa kasalukuyang henerasyong ito, madaling mahulog sa bitag ng labis na pag-iisip ng mga bagay-bagay, at sinusubukang kontrolin ang lahat. Nananatili ang katotohanan na kahit anong pilit mong huwag mag-isip, kapag dumating ang mga hamon, kailangan mong mag-isip ng mga paraan upang pagandahin ang mga bagay-bagay. Ngunit ang problema ay lumitaw kapag palagi kang nag-aalala sa nakaraan, at nag-aalala tungkol sa hinaharap, kapag maaari mong ibigay ang mga ito sa Diyos. Sinasabi ng Biblia sa Mateo, 6:30-34, kung ganyan ang pagdadamdam ng Diyos sa mga damo sa parang, na narito ngayon at bukas ay itatapon sa apoy, hindi ba niya kayo lalong dadamitan, kayong kakaunti ang pananampalataya? Huwag kayong mag-alala, na sinasabi, ano ang aming kakainin, o ano ang iinumin natin, o ano ang isusuot natin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay tinatakbuhan ng mga pagano, at nalalaman ng inyong Ama sa langit na kailangan niyo ang mga ito. Datapwat hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo, kaya't huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas, ang bawat araw ay may sariling problema. Isipin ng isang tao na ginugugol ang kanyang mga araw ng labis na iniisip ang bawat detalye ng kanyang buhay. Araw-araw ay labis siyang nag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari bukas, kung paano siya mabubuhay sa susunod na buwan, at magbabayad ng kanyang mga bayarin sa hinaharap. Kahit na ang lahat ay tila kontrolado, ang gayong tao ay malamang nagumugol ng maraming oras sa pag-iisip tungkol sa nakaraan. Paulit-ulit niyang ire-replay ang mga pangyayari, at susuyuin ang sarili sa mga nakalimutang pagkakamali. Ang pattern ng buhay na ito ay nagtatanim ng takot at pagkabalisa, na humahantong sa mga komplikadong issue sa kalusugan na naiwasan sana. Sa totoong kahulugan, ang individual na ito ay naninirahan sa sarili niyang kulungan. Hinayaan niyang bihagin siya ng kanyang mga iniisip at takot. Ngunit pagkatapos, tanungin ang iyong sarili, paano kung ang gayong tao ay makatakas sa kulungang ito? Paano kung matutunan niyang pakawalan ang kanyang mga pag-aalala at pagkabalisa? Siyempre, posible ito, ngunit kung napagtanto niya na hindi niya makontrol ang lahat, kailangan mong bigyan ang iyong sarili ng pahinga minsan. Itigil ang pagiging masyadong matigas sa iyong sarili. Nasa kamay ng Diyos ang buong mundo at kayang ibalik ang mga bagay para sa iyo. Gusto niyang itigil mo na ang sobrang pag-iisip. Narito ang ilang mga palatandaan upang i-back up iyon. Numero 1. Paminsan-minsan ay makakaranas ka ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan at kasiyahan. Ang ganitong uri ng kapayapaan ay hindi lamang isang pansamantalang pakiramdam, ito ay isang pangmatagalang pakiramdam ng kalmado na nakakaapekto sa bawat bahagi ng buhay. Kapag ganito ang nararamdaman mo, hindi ibig sabihin na nalutas mo na lahat ng problema mo. Ipinapakita nito na naniniwala ka at nanghahawakan sa katiyakan ng Diyos. Handa kang harapin ang iyong mga hamon nang hindi isinasaalang-alang na imposible. Tandaan, sinasabi ng Biblia na ang kagalakan ng Panginoon ang iyong lakas. Panghawakan mo yan palagi. Alam mo na ang kapayapaan ay bunga ng banal na espiritu. Well, alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Binibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan sa gitna ng mga hamon,
kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sinasabi sa awit 71, 7-8, maaaring mabuwal ang 1,000 sa iyong tagiliran, 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Magmamasid ka lamang ng iyong mga mata at makikita ang kaparusahan sa masama. Pinipigilan ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito na saktan ka dahil mahal ka niya. Nabigo kang maunawaan na ang labis na pag-iisip ay hindi malulutas ang anumang problema, sa halip, pinalalaki nito. Kapag binigyan mo ng labis na pansin ang isang bagay, nagiging mas madaling maapektuhan ka sa positibo o negatibong epekto. Kaya kapag nagsimula kang makaramdam ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan sa iyong buhay, ito ay isang senyales na inaalis ng Diyos ang mga pasanin na iyon sa iyong dibdib upang matigil ka sa sobrang pag-iisip. Kung maaari mong yakapin ito, mas magiging kontento ka sa iyong buhay anuman ang iyong mga kalagayan. Huminga ng malalim at magpasya na magtiwala sa Diyos. Bilang 2. Sinasagot ang mga panalangin. Ang panalangin ay two-way, nakikipag-usap ka sa Diyos at naghihintay na marinig mula sa Kanya. Sa sandaling magsalita ka at walang tugon, hindi naganap ang komunikasyon. Napakasakit at nakakabigo na karanasan ang patuloy na manalangin nang hindi nakikita ang mga resulta. Isipin na lang kung ano ang nadama ni Hana na nagdarasal taon-taon nang hindi nakikita ang mga resulta. At ang masaklap nito, ang kanyang kabiyak ay patuloy na ginagawang hindi kayang tiisin ang buhay para sa kanya. Maaari mong isipin ang kanyang mga gabing walang tulog na iniisip ang kanyang sitwasyon at nagtitiwala sa Diyos na gagawa ng paraan para sa kanya. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung hindi sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin? Malapit na sana ang depresyon. Iyan ang kalagayan ng karamihan sa mga Kristiyano, nagdarasal sila ng tama, ngunit may hating puso. Paano kung hindi ako sagutin ng Diyos? Paano kung hindi niya ibigay sa akin ang eksaktong gusto ko? Paano kung iba ang kalooban niya sa akin? Marami silang what-ifs sa kanilang isipan na nagtatakip sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Ngunit sa karamihan ng mga kaso, hindi nito pinipigilan ang Diyos na sumagot kapag gusto niya. Kung ikaw ay nababalisa habang nagdarasal, ito ay tanda na kailangan mong isuko ang iyong mga alalahanin sa Diyos at magtiwala sa Kanya. At kapag nakatanggap ka ng mga sagot sa iyong mga panalangin, ipinapakita nito na nais ng Diyos na itigil mo na ang pag-aalala tungkol dito. Bilang 3. Banal na kumpirmasyon. Ang mga banal na kumpirmasyon ay paraan din ng Diyos upang ipaalam sa iyo na oras na upang ihinto mo ang labis na pag-iisip. Ito ay isang paraan upang maalis ang iyong isip sa mga napakabigat na hamon at ituon ang iyong tingin sa isa na kayang gawin ang lahat ng ito. Kapag natanggap mo ang mga kumpirmasyong ito, alamin lamang na tinitiyak ng Diyos na ikaw ay nasa tamang landas. Ang mga kumpirmasyong ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo at dumating sa iba't ibang direksyon. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan at mga mensahe mula sa mga mangangaral ng Ebanghelyo. Maaari ka ring magbasa ng isang kasulatan na nagsasabi sa iyong sitwasyon o tumanggap ng salita ng pampatibay loob mula sa isang kaibigan. Ang lahat ng ito ay mga paraan na kinukumpirma ng Diyos ang kanyang pakikilahok sa iyong buhay. Kapag natanggap mo ang mga banal na kumpirmasyon na ito, mahalagang kumilos ayon sa mga ito. Huwag lamang umupo at maghintay para sa isang bagay na mangyari. Sa halip, gumawa ng mga hakbang ng pananampalataya at magtiwala na ang Diyos ang may kontrol. Nagbibigay ito sa iyo ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan at katiyakan. Ito ay isang katiyakan na pinangungunahan ka ng Diyos at mapagkakatiwalaan mo siya. Kung hindi ka sigurado sa isang sitwasyon, manahimik at makinig sa pangunguna ng Diyos. Numero 4. Ang pagtaas ng kamalayan sa Kanyang presensya. Kapag mas namulat ka sa presensya ng Diyos sa iyong buhay, isa na itong indikasyon. Ngunit kadalasan, hindi mo ito napapansin dahil nasa ibang lugar ang iyong isip. Ang kagalingan sa harapan ng Diyos ay isang pribilehiyo na wala sa maraming tao, ngunit ang iba ay patuloy na inaabuso.
Nais ng Diyos na palagi mo siyang isali sa iyong mga proseso sa paggawa ng desisyon. Gusto niyang malaman at maging bahagi ng kung ano ang nangyayari sa iyong buhay, ngunit kadalasan, pinupuno ng labis na pag-iisip ang espasyong iyon. Baka madistract ka na hindi mo na mapapansin ang kanyang banayad na siko. Ganun pa man, mahal ka ng Diyos para isuko ka ng ganun-ganun lang. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay patuloy na nagpipilit. Patuloy niyang iniiwang bukas ang kanyang mga bisig para sa iyo. Alam niya na sinusubukan mo, ngunit hanggat hindi mo pinahihintulutan ang kanyang bulong na gabayan ang iyong mga hakbang at desisyon, hindi ka iiwan ng labis na pag-iisip. Hindi mahalaga kung gaano ka nabigla sa pagsisikap na manatiling konektado sa espiritual, hindi mo kayang makaligtaan ang presensya ng Diyos. Nakaramdam ka na ba ng labis na pagkabalisa at pag-aalala tungkol sa isang bagay at tila walang paraan? Pagkatapos ay lumapit ka sa iyong ama at ibinuhos ang iyong puso sa kanya at binigyan kanya ng isang mainit na yakap at sinabing, "Huwag kang mag-alala, anak. Makakaasa ka sa akin. Tutulungan kitang malutas ang problemang ito." Ano ang naramdaman mo sa puntong ito? Gusto mo pang lumuha at ngumiti pagkatapos? Iyan ang iyong ama sa lupa. Pag-usapan pa ang tungkol sa Diyos, ang isa na kayang gawin ang anuman at lahat. Ang presensya ng Diyos ay sisira sa bawat pamatok ng pag-aalala at labis na pag-iisip sa iyong buhay ngayon. Ito ang ilang mga paraan na nakipag-ugnayan sa iyo ang Diyos upang ihinto ang pag-aalala at labis na pag-iisip. Pero baka matukso kang magtanong kung bakit. Sa buong katapatan, bakit gusto ng Diyos na ihinto mo ang pag-aalala kung hindi maganda ang takbo ng mga bagay sa iyo? Well, relax lang at makinig. Narito ang ilang dahilan kung bakit. Numero 1. Mahal na mahal ka niya at ayaw niyang nakikita kang nag-aalala ng hindi kinakailangan. Ang pag-aalala ay nagmumula sa limitadong pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo at sa sangkatauhan. Kapag nag-aalala ka at nag-overthink, hindi mo direktang kinu-question ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Tandaan, siya ang lumikha ng sansinukob, at ang kanyang pagmamahal sa iyo ay hindi kayang unawain. Ang pagtitiwala sa kanya ng iyong mga alalahanin ay nagpapakita ng iyong pananampalataya sa kanyang kakayahang gawin ang lahat ng bagay ng sama-sama para sa iyong ikabubuti, kahit na hindi mo nakikita ang mas malaking larawan. Sinasabi sa Mateo 6:26, "Tingnan niyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila naghahasik, ni umaani, ni nag-iimbak sa mga kamalig, gayon may pinakakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba kayo higit na mahalaga kaysa kanila?" Ito ay isang mainit na katiyakan na nagmumula sa isang puso ng dalisay na pag-ibig. Hanggang sa maaari mong tanggapin na ang likas na mapagmalasakit ng Diyos ay higit na higit sa anumang pag-aalala, patuloy kang lulubog sa sakit at pagkabigo. Tandaan, sinasabi ng Biblia na walang takot sa pag-ibig. Kapag alam mo at tinanggap mo na mahal ka ng Diyos, ang bawat pag-aalala sa iyong puso ay matutunaw, at ang takot sa hinaharap ay hindi na mananahan sa iyo. Kaya naman dapat kang magtiwala na ang Diyos ay may pinakamabuting kapakanan para sa iyo at hinding-hindi ka pababayaan. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka na magkakaroon ng anumang dahilan upang mag-alala muli, ngunit ang katiyakan ay mahal ka ng Diyos, siya ay kasama mo. Bilang 2. Nais niyang patatagin ang iyong pananampalataya. Nauubos ng pag-aalala ang iyong lakas at inaalis ang iyong kagalakan, ngunit tandaan na nais ng Diyos na mamuhay ka ng sagana, hindi isang buhay na kulang sa kagalakan. Ngayon makinig, ang Diablo ay dumarating upang pumatay, magnakaw at manira. Siya ang nagsisiguro na patuloy kang mag-alala para wala kang kapayapaan ng isip. Sa sandaling sumuko ka dito, ang iyong pananampalataya sa Diyos ay nagsisimulang humina. Maganda ba ito? Siyempre hindi. Ang pag-aalala ay may paraan upang hadlangan ang iyong espiritual na paglago at pagtitiwala sa Diyos. Isipin na mayroon kang isang anak na patuloy na nagdududa sa iyong kakayahang ibigay ang kanyang mga pangangailangan, kahit na kaya mo. Ano ang mararamdaman mo?
Siyempre, walang magulang ang gustong malagay sa ganoong sitwasyon. Kaya bakit ka nagdududa sa iyong makalangit na Ama? Hinihikayat ka niya na tumakbo sa Kanya sa tuwing mabibigat ka. Kapag nakaramdam ka ng bigat sa mga pasanin sa buhay at wala kang ibang mapupuntahan, bumaling ka sa Diyos. Ang sandaling iyon na humarap ka sa Kanya, nang may pagpapakumbaba, ay nagpapakita ng iyong pananampalataya sa Kanya. Ano sa palagay mo ang nagtulak kay Hana na manatili sa presensya ng Diyos sa loob ng maraming taon, kahit na tila tahimik siya? Ito ay pananampalataya. Maaaring hindi mo ito napagtanto, ngunit kapag mas nagtitiwala ka sa Diyos sa gitna ng iyong mga paghihirap, mas lumalakas at umuunlad ang iyong pananampalataya sa Kanya. Kung magtitiwala ka sa Kanyang probisyon at patnubay, mararanasan mo ang Kanyang supernatural na kapayapaan. Bilang 3. Nais ng Diyos na matupad mo ang iyong layunin. Ngunit kung hindi ka mag-iingat, ang pag-aalala at pagkabalisa ay maaaring mapanganib iyon. Gaano kadalas ka nagmumuni-muni sa banal na kasulatan na nagsasalita tungkol sa pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa Kanyang mga utos? Ang labis na pag-iisip ay isang pagkagambala, sinusubukang hadlangan ka sa pagtanggap sa iyong banal na tungkulin. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ka ng Diyos na bumitaw at tumuon sa pagtupad sa Kanyang layunin para sa iyong buhay. Kapag inilipat mo ang iyong isip mula sa pag-aalala tungo sa paglilingkod, mas marami kang pagkakataon na mamuhay ng matagumpay at lumikha ka ng puwang para sa kahangahangang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Sinasabi ng 2 Corinthians 12:9, ngunit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't ipagyayabang ko ang aking mga kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin. Hindi mo kailangang maging perpekto o maisip ang lahat para matanggap ang Kanyang biyaya. Tinatakpan ng biyaya ang iyong kawalan ng kakayahan. Kapag naramdaman mong hindi ka sapat, iyan ang perpektong oras para bigyan ka ng Diyos ng lakas. Ang iyong pagsubok na oras ay isang perpektong plataporma para ipakita ng Diyos ang Kanyang pabor. Laging hawakan ang mga salita ng kasulatan at ihagis ang iyong mga alalahanin sa Diyos. Ang pagmamahal niya sa iyo ay walang hangganan. Kahit na mayroon kang 1,000 dahilan para mag-alala, tinatawag ka ng Diyos na bumangon sa mga sitwasyong iyon at yakapin ang isang buhay na may pananampalataya at pagtitiwala. Iwanan ang labis na pag-iisip at pag-aalala. Makinig, nais ng Diyos na mamuhay ka ng walang pag-aalala. Nais niyang lagi mong tandaan na siya ay kasama mo sa bawat hakbang, inaalagaan at inaalagaan ka. Kaya naman sa bawat araw, mayroon kang huwag matakot na nakasulat para sa iyo sa Biblia. Dapat mong linangin ang diwa ng pagtitiwala at pagsunod sa bawat tagubiling ibinibigay sa iyo ng Diyos. Hayaan ang Kanyang pag-ibig at biyaya na baguhin ang iyong buhay. Itigil ang pagpapahintulot sa labis na pag-iisip na agawin ka ng kagalakan ng Diyos na nagmumula sa pagsuko sa Kanyang soberanong kontrol. Habang sinisikap mong madaig ang labis na pag-iisip, tandaan na mahal ka ng Diyos. Magdasal tayo. Mahal na Ama sa langit, narito muli ang inyong anak ngayon na may pusong nagpapasalamat at nananabik na espiritu. Hinahangad ko ang iyong patnubay at karunungan ng may tapat na puso. Nagtitiwala ako sa iyong walang katapusang liwanag at katotohanan dahil ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng awa. Nagpapasalamat ako sa iyong kamangha-manghang biyaya, sa iyong banal na probisyon at proteksyon sa aking buhay at sa aking pamilya. Salamat sa mga bagay na iyong ginagawa at gagawin. Itinataas ko ang iyong pangalan sa lahat ng iba pang pangalan. Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang aking mga pag-iisip. Mangyaring bigyan ako ng kapayapaan ng isip at katahimikan na hinahanap ko. Tulungan mo akong pawiin ang mga hindi kinakailangang alalahanin at makahanap ng kapahingahan sa iyong presensya. Gabayan ang aking mga iniisip at tulungan akong makilala ang produktibong pag-iisip at labis na pagsusuri. Bigyan mo ako ng karunungan upang tumuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Panginoon, sa iyo ako nagtitiwala.
Isinusuko ko ang aking pangangailangan na kontrolin ang lahat. Tulungan akong magkaroon ng pananampalataya na ang lahat ay gagana para sa pinakamahusay. Tulungan akong ilipat ang aking pagtuon mula sa mga negatibong kaisipan patungo sa pasasalamat. Ipaalala sa akin ang lahat ng magagandang bagay sa paligid ko. Kinikilala ko na ang mga panalangin lamang ay maaaring hindi agad maalis ang labis na pag-iisip, ngunit maaari itong magbigay ng aliw. Kinikilala kita bilang ang controller ng aking buhay. Mangyaring makipag-usap sa akin at gabayan ako sa tamang landas. Tulungan mo akong makilala ang iyong tinig at malaman kung kailan mo nais na huminto ako sa labis na pag-iisip. Panginoon, alam mo ang mga paghihirap na kinakaharap ko sa bawat araw, ang patuloy na pakikibaka sa paggawa ng mga desisyon, at ang walang humpay na pagtatanong sa bawat hakbang na aking ginagawa. Kinikilala ko na natatakot akong magkamali, kaya madalas akong nag-aalala. Ngunit kinikilala ko rin na hindi mo ako nilikha para maging bilanggo ng aking mga iniisip. Idinisenyo mo ako para mamuhay ng walang problema. Ngayon, ipinaalala mo sa akin na ang labis na pag-iisip ay humahantong sa depresyon at hahadlang sa akin na yakapin ang magandang paglalakbay na inilatag mo sa akin. Mangyaring, Panginoon, tulungan mo akong huwag kalimutan ang iyong pagmamahal at pangangalaga. Mahal na mahal mo ako kaya ayaw mo akong nakikitang nahihirapan. Iginagalang ko ang iyong pangalan magpakailanman. Mangyaring alisin ang bawat espiritu ng pagdududa sa aking buhay. Kapag sinubukan ng kaaway na ulapin ang aking puso ng takot at pagkabalisa, ipaalala sa akin na ikaw ay kasama ko. Paalalahanan ako, Ama, na ang iyong biyaya ay laging sapat at ito ay nagiging perpekto sa aking kahinaan. Ako ay nagpagal ng mabigat at desperadong naghahanap ng pahinga. Pakiramdam ko ay nalulula ako at napagod. Sa anumang paraan na bigo akong makilala ang iyong layunin para sa aking buhay, patawarin mo sana ako. Buksan ang aking mga mata upang makita at maunawaan na ang paggalang at paglilingkod sa iyo ang aking unang responsibilidad. Turuan mo ako kung paano ka parangalan sa espiritu at katotohanan. Mangyaring lumikha sa akin ng isang malinis na puso at dalisayin ako. Huwag mo akong itapon mula sa iyong harapan, Panginoon, ngunit tulungan mo akong tumira sa iyong lihim na lugar ngayon at magpakailanman. Higit sa lahat, Panginoon, naway bumalot sa akin, at sa aking mga mahal sa buhay ang iyong kapayapaan. Hayaang pakalmahin nito ang mga unos na nagngangalit sa aming mga puso, at bigyan kami ng lakas ng loob na yakapin ang bawat mahirap na sitwasyon sa aming buhay. Tulungan kaming laging tandaan na ikaw ang may kontrol. Ibinibigay ko ang buong buhay ko sa iyo, Abba Ama. Kontrolin ang lahat ng bagay na may kinalaman sa akin. Salamat, Panginoon, sa iyong pakikinig at pagsagot. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring gawin na mabuti na pindutin ang like button, ibahagi, at mag-subscribe.